Hinigpitan ni Trump ang pagkubkob sa Iran matapos ilantad ng negosasyon sa gitnang silangan ang malaking hiling na $300 bilyong para sa rekonstruksyon, pinansyal na tulong at bentaha para sa Tehran. Dumating ang krisis nitong Sabado, Mayo 30, 2026 nang maglatag ang White House ng kondisyong matagal nang iniiwasan ng rehime ng Iran. Iwanan ang landas sa bombang nuklear, alisin ang mga mina sa dagat at huwag maglabas ng pera hanggat walang bagong garantiya. Ngunit may mas nakakabahalang katotohanan. Malapit nang sumuko ang rehimen, ngunit humihingi ito ng bilyon-bilyong pondo para muling itayo mula sa matinding pinsalang dulot ng Israel at Estados Unidos. Ramdam ng Iran ang bigat ng pagkubkob, mga sanksyon, presyur ng militar at takot sa bagong serye ng pag-atake. Kahit ganon, sinusubukan pa rin nilang bitagin si Trump. Ano ang tinatago ng Tehran at bakit sila humingi ng malaking pera ngayon? Paano ginawa ni Trump na patibong ang negosasyon? Ikukwento ko lahat yan. Kung gusto mo ng diretsong nilalaman, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Nagsimula ang pressure nang dalhin ni Trump ang usapan sa loob ng White House at itinuring ang kasunduan bilang desisyon sa pambansang seguridad. Nilinaw ng Amerika na dapat pabor sa Estados Unidos at igalang ang mga hangganang itinakda ng Pangulo ang anumang kasunduan. Ang pinakaimportante sa mga ito ay direkta, hindi maaaring magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Ang hinihinghing $300 bilyong ay para raw sa rekonstruksyon, ngunit ipinapakita lang nito ang tangka ng rehime ng Iran na gawing pera ang kanilang pagkalugi sa militar. Nabanggit ng mga kasapi ng Iran ang pondo para sa rekonstruksyon, unti-unting pagpapalaya ng nakablok na pondo at pagluwag ng mga sanksyon, ngunit hindi ito galing sa ganap na lakas. Nagmula ito sa isang krisis kung saan isinara ng Iran ang daan ng dagat. Nakita nilang humigpit ang kanilang ekonomiya, nawala ang kanilang kakayahang gumalaw at ngayon ay sinusubukan nilang makaalis sa presyon sa pamamagitan ng mataas na singil. Ang $300 bilyong ay hindi direktang inilabas bilang pera o tseke mula Estados Unidos papuntang Iran. Ito ay nakasaad sa mga ulat bilang pondo para sa muling pagtatayo o pamumuhunang pagkatapos ng digmaan. Ayon sa mga ulat tungkol sa negosasyon, ang pinagmulan ng perang ito ay pangunahing magmumula sa mga bansang Arabo sa Gulpo na may presyon at pagsasaayos mula sa Washington upang ang mga kaalyadong ito ang magpondo sa muling pagtatayo ng Iran kung tatanggapin ng rehimen ang mga kondisyong tinuturing na katanggap-tanggap ng White House. Ayon sa New York Times, hindi maglalaan ng pondo ang Estados Unidos para sa Iran. Ito ay upang hindi mahulog si Trump sa patibong na politikal na magmukhang siya ay nagbabayad ng danyos sa rehimen. Sa praktika, ang perang ito ay mapupunta sa ekonomiya ng Iran para sa rekonstruksyon, pamumuhunan at normalisasyon matapos ang mga pag-atake. Ngunit malinaw ang panganib sa politika. Sa kamay ng Tehran, ang $300 bilyong ay maaaring magpagaan sa pondo ng rehimen, magbayad ng pinsala sa digmaan, suportahan ang mga importasyon, buhayin ang mga sektor na naapektuhan, palakasin ang mga kumpanyang konektado sa Estado at bawasan ang epekto ng mga parusa. At palakasin ang network ng mga kaalyado ng Iran sa reyon na ginagamit bilang sandata ng presyon sa gitnang silangan. Iyan ang dahilan kaya mabigat ang hinihingi ng Iran. Sinusubukan ng Tehran na gawing bilyon-bilyong singilan ang negosasyon bago magbigay ng tunay na mga konsesyon. Ibig sabihin, nais ng Iran na tumanggap na parang panalo. Ang ganitong kahilingan ay kabaligtaran dahil ang humihingi ng $300 bilyong ay gustong makaalpas sa gipit sa pamamagitan ng mataas na singil. Tumugon si Trump ng pampulitikang hadlang. Sinabi niya na walang ipagpapalit na pera hanggang bagong abiso. Binabago nito ang laro. Inilalagay ni Trump ang bayarin pagkatapos ng garantiya kaya lumalabas ang bitag. Gusto ng Tehran makuha muna ang pera bago talakayin ang ugat ng krisis. Ayon kay Trump, dapat tanggapin ng Iran na hindi sila magkakaroon ng bombang nuklear at ang pinayamang material ay dapat saklawin ng isang beripikableng kasunduan. Ang pagtanggi ng Tehran na isuko o ilipat ang mga materyales na ito ay nagpapakita ng kanilang tunay na takot. Gusto ng rehimen ng pera, kaluwagan sa mga parusa, gustong magbenta ng langis, at gustong malayang makapaglayag sa dagat pero ayaw nilang bitawan ang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihang manakot. Pinalalakas ng kontradiksyon na ito ang posisyon ng Amerika dahil makikita na hindi kakulangan sa pag-uusap ang sanhi ng krisis.
Nagsimula ito dahil gusto ng Iran ng benepisyo pero ayaw ibigay ang talagang mahalaga. Pinatibay ni Sekretaryo ng Depensa Pat Ragset sa Singapore na handang ipagpatuloy ng Estados Unidos ang pag-atake kung walang kasunduan. Sinabi niya na nanatiling handa ang kakayahang militar ng Amerika, may sapat na supply at handang kumilos. Ginagamit ni Trump ang negosasyon nang hindi inaalis ang banta. Kailangan ding bigyang kahulugan ng maingat ang 60 araw na palugit. Para sa Tehran, pwedeng gamitin ang oras na ito para magpalipas, ayusin ang mga kaalyado at makakuha ng pera. Ayon kay Trump, pwedeng gamitin ito para isulat lahat, pag-ibahin ang pangako sa pagtupad at linawin kung sino ang tumatanggap o umiiwas sa kasunduan. Kung pipirma at susunod ang Iran, mababawasan ang kanilang pananakot. Kung tumanggi ang Iran, aaminin nilang mas gusto nilang panganib ng nuklear at pagharang sa rutang pandagat sa harap ng mundo. Sa parehong sitwasyon, pinipilit ni Trump ang rehimen na lumantad. Sinusubukan ng medyang kontra Trump na gumawa ng ibang kwento dahil alam nilang masama sa Tehran ang itsura ng Iran na humihingi ng $300 bilyong. Ang layunin ay magpalabo ng sitwasyon. Nananatili pa rin sa mesa ang totoong paksa. Layunin ng White House na pigilan ang sandatang nuklear ng Iran, buksan ang Hormuz, alisin ang mga mina, kontrolin ang pera at panatilihin ang opsyong militar. Sinusubukan ng Iran na magsalita bilang nagwagi dahil kailangan nitong kumbinsihin ang sarili nitong mga taga-suporta sa loob ng bansa. Ayon sa mga opisyal ng Iran, hindi nila pinagkakatiwalaan ang mga salita at mga aksyon lang ang mahalaga. Sinubukan din nilang ipakita na ang mga konsesyon ay nakukuha sa pamamagitan ng lakas ng mga misil, hindi sa pamamagitan ng dialogo. Ang ganitong pananalita ay para sa propaganda sa loob ng bansa, ngunit ipinapakita rin nito ang kanilang pagkabalisa. Kung komportable talaga ang rehimen, hindi nila kailangang labanan ang bawat pahayag ng Amerika. Ang ingay ng Tehran ay pagtatangkang itago ang halata. Umira lang kahilingang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon dahil nais ng rehimen na may maipakitang resulta sa krisis. Napag-usapan din ang papel ng Oman bilang diplomatikong kanal sa rehiyon. Sinikap ng Tehran na lapitin ang Oman at gawing panrehiyon ang pamamahala sa Hormuz, hindi Amerikano. Kabaligtaran ang ginawa ni Trump. Ginawa niyang isang pandaigdigang issue ang paksa. Tungkol ito sa nabigasyon, seguridad at enerhiya. Hindi lang ito tungkol sa isang daanan sa mapa. Tungkol ito sa kung sino ang magtatakda ng patakaran matapos ang krisis. Gusto ng Iran gawing pagkakakitaan sa politika ang Hormuz. Gusto ni Trump na gawing pagsubok ang Hormuz kung susunod ang rehimen sa mga pangunahing patakaran ng paggalaw. Nasa isang tablero ang Israel at Hezbollah. Nais ng Iran na makinabang din ang kanilang mga kaalyado sa Lebanon sa anumang kasunduan. Pinapakita nitong ang rehimen ay hindi lang nakikipagnegosasyon para sa sarili nito. Pinoprotektahan niya ang network na aktibo sa iba't ibang larangan, alam ito ni Trump. Kaya hindi pwedeng gawing simpleng kasunduang nuklear ang negosasyon. Ang nakataya dito ay ang kakayahan ng Iran na pundohan, gipitin at galawin ang mga kaalyado habang kumukuha ng pera mula sa Estados Unidos. Sinusubukan nilang kontrolin ang mahahalagang ruta. Madalas ibenta ng mga naiipit na rehimen ang kanilang pag-atras bilang tagumpay ayon sa kasaysayan. Pareho ang nangyari sa Libya nang talikuran nila ang kanilang mga programa para sa sandata ng malawakang pagkawasak matapos ang mga taon ng pag-iisa, parusa at takot sa puwersang Amerikano. Hindi ito bigla ang kabaitan, kundi kalkulasyon ng kaligtasan. Ganito rin na yon. Nais ng Teheran mapanatili ang retorika ng paglaban, ngunit gusto rin nila ang pagbangon, pera, langis at ginhawang pinansyal. Kapag ang diktadura ay humihingi ng ekonomikong oksiheno, ibig sabihin ay ramdam na nito ang matinding presyon. Bukas ang pinto ng White House sa negosasyon, pero sila pa rin ang may kontrol. Humiling ang Iran ng $300 bilyong bago ang matinding pagbagsak dahil gusto nitong gawing bayad ang kanilang paghihirap. Hinigpitan ni Trump ang pagbabantay dahil alam niyang nagiging gantimpala sa rehimen ang perang walang kapalit. Ako si Milson Alves Global, layunin kong ipaalam sa iyo ang katotohanan araw-araw. Nasa video description ng mga news link, i-like at mag-subscribe sa channel. Sa huli, tingnan ang mga komento para maging mas aktibo sa komunidad ni Milson Alves.